Hello mga kapips, kumusta? Pauwi na ako ngayon. Sumuti ako ng pang-umaga ngayon. Nahiram yung schedule ko kasi yung kasama ko nagpaayos ng ngipin. Nagpabunot yata. So yun, sumuti ako. 5:30 na umaga ako dumating. Hanggang 1:30. Nakakapanibago. Kasi usually pang gabi ang schedule ko. Nakapanibago, aga pa. Tapos ngayon, ito pang umaga. Tapos bukas Wednesday and Thursday day off. Tapos Friday pang gabi. Ang ganda ng schedule, no? Sarap pala nag-schedule. Bago ka mag day off, morning shift ka. Kasi 5:30 to 1:30 lang kami. Tapos yun, uwi na ng maaga, tapos day off ka, tapos ang balik mo pa gabi, 1 PM pa yung duty mo. Grabe. Saya. Laki na ng tip kapag morning shift. Naka 20 pa nga eh. Kahit hindi masyadong matao. Tapos wala naman kaming mid shift na kasama. So dalawa lang kami ng ka-work ko nag duty. Praise God, din naman ganong kabisi, kaya namang i-manage yung mga tao, yung mga customer namin. Ngayon pupunta ko ng post office kasi titignan ko yung GST and yung calamity na ibibigay sa akin ng government. Kasi every quarterly, yung first quarterly na ibibigay na lang itong April na to. So titignan ko siya. Saya. May bago pala ako ditong kakilala, nakabayan. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan. Naging customer ko kasi yung kapatid niya, tapos nabanggit ng kapatid niya, taga Edmonton yung kapatid niya sa city. Yun, nabanggit niya na may kapatid siyang nakahanap ng work dito sa Smoky Lake. Tapos pabibisitahin daw niya sa akin. Ako naman, sige po, walang problema. I-meet up ko kasi wala pa rin, syempre bago lang, walang talagang kalam-alam dito. So yun, after a few days, binisita niya ako, usap kami. Okay naman, nung una okay yung kanya kasi naka-training daw siya ng 1 week. Pinaprocess pa daw yung kanyang LMIA, yung working permit niya. So sabi ko, yan, maganda yan Brad, kasi di naman masyadong mahirap yung trabaho niya. Nag-receptionist sa hotel, parang ganun lang. So parang upo-upo lang, hindi masyadong mabigat. Sabi ko, maganda, nabisa nga kasi siya from tourist visa. Tapos makahanap ng trabaho ngayon, pinaprocess daw yung LMIA. Sabi ko, yun, hintayin mo na lang. Kasi medyo naboboringan siya dito sa Smoky Lake. Wala masyado kasing tao. Tapos sa small town lang. Yun, tapos following week, after a week, bumalik siya, binisita uli ako. So nagkakumustahan uli kami. Sabi niya, tapos na yung training niya, pero yung trabaho niya, sobra sa oras. Sabi ko, bakit, anong nangyari? 15 oras daw siyang pinapapasok sa trabaho. Sabi ko, sobra naman yung 15 oras. Tapos dalawa lang sila, hindi puti yung may-ari, itim, hindi lokal dito. Tapos yun nga, 15 hours daw yung duty niya, tapos wala siyang day off. Sabi ko, pumapasok ba sa overtime mo yung ino-overtime mo na
7 oras. Kasi dapat dito talaga 8 oras lang. Yung iba nga 7.5 hours lang yung pinapasok nila. Yun talaga yung standard dito. Tapos 2 day off. Sabi niya wala daw overtime. Tapos ang masakla pa, walang day off. Tapos pinanahirapan na siya sa trabaho kasi yung kasama niya, 2 lang sila, pero yung kasama niya ang ginagawa, inutos-utusan lang siya. So siya rin yung naglilinis ng mga bedsheet, siya rin yung nagpapalit, linis ng mga flooring. Tapos daw pag trip na umalis, iiwanan na lang siya, sasabihin daw magbantay ka na lang muna dyan. Sabi ko, huwag kang pumayag ng ganun kasi maaabuso ka, Brad, sabi ko sa kanya. Kawawa. Hinihintay niya yung ate niya kasi nakabakasyon yata yung ate niya, lumabas ng city. Wala siyang kahit ano, yung SIM card niya dinala lang din ng ate niya, wala pa siya talagang kahit ano, pero yun nga lang, yung lodging niya doon siya tumitira, tsaka ang alam ko pakain din siya. Pero yung 15 oras na trabaho parang sobra naman yun. Parang sobrang haba nun, di maganda yun. Labag sa batas yung dito. Tapos wala pang pahinga. Usually dapat dito 2 days off dapat. 5 araw na pasok, 2 days off. Yun yung talagang policy dito. Hindi ko pa uli siya nakikita. Sana makita ko ulit siya. Nasa akin naman yung number niya para mabali-balitaan ko rin kasi nakakaawa naman eh. Hindi daw niya kalain na gano'n yung kwan. Akala niya. Tapos hindi pa siya pinapasahod. Wala pa siyang sahod. Dapat dito every 2 weeks yung sahod mo makukuha. So wala pa siyang nakukuha sa sahod niya. Nakakaawa naman. Dapat ako ng pasokis. Aga, nakakapanibaga. Hindi ako sanay ng ganitong duty. Dapat kakastart ko pa lang ng duty pero masaya. Medyo gamay-gamay ko naman kasi iba yung ginagawa ng opening shift talaga kung tutusin. Yung mga preparation iba yung compare sa amin kapag closing. Masanay ako ng closing pero nakapag-training naman ako ng opening shift. Kaya medyo gamay-gamay naman. Ayun. Pinrepair ko na lahat, niready ko na lahat para wala na masyadong gagawin yung closing kasi medyo hirap din yung schedule nila eh. Kasi nga malimit din pag dadami talaga yung customer, so hindi nila maasikaso yung iba. Medyo mahirap. Malapit ako sa post office. Dahil mo ako ng post office. Wala ko tutukan. Liwanag pa. Tamang pahinga muna. Sana may laman na yung PO box ko. Kaya talagang kwan din, ang hirap din kapag kahit tourist visa, wala talagang assurance na, tapos tinatanong ko yung work permit niya, ang sabi na doon sa kanya, tatawagan daw siya kung meron na. Parang tapos wala daw kasi standard yung ginagawa, walang schedule eh. Paano yun? Paano malalaman yung duty mo, yung hours mo, kung ilang hours yung i-duty mo kung wala kang schedule, diba? Kawawa talaga. Ang gusto niya parang bumalik na lang siya ng city sa kapatid niya. Kasi parang wala naman siyang aasahan. Parang wala siyang aasahan dito sa... Bago lang kasi yung company. Meron ko 2 staff pa lang sila. Tapos kapag daw may mga dadating na guest,
ang nag-aasikaso yung nasa restaurant kasi mayroong restaurant sa baba. Yun daw yung nag-aasikaso. Sabi ko, ba't gano'n? Sila nakakuan lang talaga, yun lang maglilinis at tapos sila yung nagbabantay sa front desk. Ba't gano'n? Kawawa. Kasi kami pala yung ka-work. Kasama ko sa church yun. Pakita ko sa inyo yung paligid ko. Wala pa rin naman yung aking mas babalik ko rin ako. Usually naman kasi alas 3 kapag mga envelope kasi mga mail from 3 PM onwards nila nilalagay sa box. Hello na pa lang naman. Siguro bukas na lang ako babalik. Ganda ng panahon. Spring na talaga. Tapos yung may balita, may good news sa AOS na stream yung pathway namin para maging PR dito. Next month daw magbubukas na ulit. So that's a good news. So marami kaming option ngayon kasi ina-apply din nila yung rural stream. So pwede kami dun sa rural, pwede kami sa AOS, hospitality, tourism, yun. Tapos nag-create na rin ako ng file, yung GC key account. Nag-create na rin ako noon. Tapos pinipilapan ko na siya. Hindi pa siya tapos kasi makikita mo doon kung pasok ka ba sa express entry. So yung sa asawa ko na lang na form yung ilalagay ko din. Makikita ko na kung pwede na ba. Kasi kung pwede doon, lampas na ako ng 6 months, pwede ko na siyang i-apply kung tutuusin. 6 months pwede mo nang i-start yung application. Maganda pag gano'n kasi kung ma-PR agad, so ako agad ang asawa ko. Pagdating niya dito, PR na sila ni Yana, yung anak ko. Tapos applyan ko na lang ng open work permit. Pag PR kasi dito every 5 years nire-renew. Tapos actually after 5 years pwede ka na mag-apply ng citizenship, yung magkakaroon ka na ng Canadian passport, makakaboto ka na rin. Dito nga kahit PR pa lang pwede ka nang bumili ng bahay. Mura kaya ng mga dito. Yung lupa lang yung property yung mura siya, yung bahay lang medyo mahal. Pero yung mga lupa $2,000 makapagkakaroon ka na, makakabili ka na. Anong panahon, no? Sarap maglakad-lakad. Kasi nantok ako. Aga kong nagising 4:30. Tapos nun yun, dire-diretso na hanggang ay dumating ako kagabi alas 9:30. Tapos anong oras na ako natulog kagabi? 1:00 na rin. Parang may ko na lang ako 4 na oras na tulog na lang. Hindi ako sanay.
Uy muna, pahinga muna ako. Grabe, yung ibang dahon, ang ibang pa no. Kuha na lang siya. Wala na yung mga dahon-dahon niya. Pero babalik agad dyan. Babantayan ko yun. Ang galing dito ng mga puno eh. Kala mo patay na. Pero pagdating ng summer, buhay na ulit. Dito na ako nadaan sa papunta ng bahay. Parang mas nakita ko mas magandang dahanan to. Likod to ng bahay namin, sa likod. Maganda ng mga bahay dito. Bahay dito ng bahay dito makabili ka talaga ng bahay. Di pa masyadong populated dito, polluted kasi mga ilan lang kami dito. Maganda rin talaga manirahan kapag nasa maliit na town lang. Okay na okay yun talaga. Nasa may sarili kang sasakyan, yun, okay yun kasi nga syempre kapag mamimili ka, may kailangan ka, punta ka na city, punta ka magmamall ka, yun lang yung disadvantages. Pero pag naging rural to, malamang sa malamang maraming business establishment na itatayo dito. May uwak po, dami ng uwak dito. Malapit ako sa bahay. See you na lang ulit mga katips, mga susunod kong vlogs. Thank you for subscribing me. See you na lang ulit mga katips. God bless you all. Pahinga muna. Bye bye.